Yung mga kabosing, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel, Bossing Robert Official. At siguro mapansin nyo na siguro 10 days na hindi ako nakapag-upload. Talaga din naman wala rin naman akong upload. Wala rin video. Sa kadahilan mga kabosing na last May 17 ay sa dami kong paalala sa aking mga viewers na mag-ingat sa init at sobrang init ang panahon. Sa kasamaang palad mga kabosing, ako yung nadali. So nung gabi ng May 17 ay nagising na lang ako ng mga alauna past 1 AM. Na pagising ko, umiikot yung tingin ko, halos para siyang mabilis ang ikot. So first time ko magkaganon mga kabosing, kaya nabigla ako, hindi ko ini-expect na ganon yung mangyayari. So nung hapon naman bago ko matulog ay wala naman ako nararamdaman, masigla ang katawan ko. Then talagang wala ako nararamdaman, kaya hindi ko ni-expect na magkaganon. Yung naalipungatan ako pagising ko, yung paningin ko umiikot talaga, sobrang bilis ng ikot na halos hindi ko matingnan yung mga nakita ko sa bilis ng ikot. So nung nagsabi ako sa mga kasama ko na bakit nagkagan ang tingin ko ay umiikot, yun, maya maya nag-blow na ako. Then ayun, natuloy na ako sa ospital at na-confine ako for almost 2 days, na hanggang ngayon ay talagang nahihilo pa ako, hindi ako pwedeng magtrabaho. Then sa umaga pagising ko ay hindi ako makatayo ng diretso, nahihilo talaga. Ang sabi niyang iba ay tumaas daw yung BP ko, pero ang dali naman bumaba kaya lang napansin ko base sa aking yung naiisip na kung bakit nagkaganon. Parang sa mata mga kabosing, ang araw kasing yun, mga May 17 ay halos sa maghapon ako nag cellphone sa pag ng mga sasakyan sa hanap buhay ko. Then pagod na pagod yung mata ko, pero nagligo ako. Then nang matulog ako, wala naman akong naramdaman. Kaso paggising ko, naalimpungatan ako, umiikot talaga. So yun, parang na-trigger ako, parang ano bang tawag doon, parang nabigla ako sa unang pagkakataon na nangyari sa akin. Kaya parang inaamin ko na ninervyos ako. Ayun, natuluyan ako. Then pagkalabas ko, kahit bababa yung dugo ko ay nahihilo pa rin talaga ako. Then nagpa-check up ulit ako kahapon, sabi nila vertigo, sinasabi ng doktor. Pero tingin ko sa mata nararamdaman ko kasi, kaya nag-decide ako na hindi muna ako gumamit ng cellphone. Yan. So yan mga kabosing, ngayon po ay try nating mag-video ulit at madagdagan yung ating mga upload. Kahit pa paano ay magkaroon tayo ng video ngayong linggong ito. So at bago po lahat ay ako po yung nagpapasalamat sa mga kapanalig viewers, kasi nung last video ko po ay halos nadagdagan ng 70 subscriber ako. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga kapanalig subscriber, mga viewers. At next time po na video ko ay isi-shoutout ko po yung mga nakita ko nag-comment. So maraming pong salamat sa inyong paniniwala sa akin na bilang isang nagbablog. So sa ngayon mga kabosing ay medyo mahina pa rin yung katawan ko, pero kung ihiga ako naman, pakiramdam ko lalo akong nahihilo. Then pag nag-exercise ako, nararamdaman ko na nag-iiba. Kaya try natin mag-video ngayong ito. At kung matandaan nyo yung mga dati kong video na tungkol dun sa aking ginagawang garden,
ay try kong linisin ngayon dahil pumatak na yung ulan. So dapat ang preparasyon para makapagtanim tayo. Lan! Lan! Ano yung iwawax mo? O, yun lang. Ano, nabaping mo na? Ayos na? Sabihin mo kaya pakuha na. Yun. Ikanebo mong buo para hindi madumi. Ayan mga kabossing. So, medyo mainit na. Kaya nina kasi pagising ko, hilo pa rin ako eh. Sabi ko, hindi ko maintindihan, vertigo daw. Ang tataka na ako, may oras na wala. Pag nag-BP naman ako, ay normal, 120/80. So ngayon, try natin na maglinis kung hanggang saan lang ang ating makakayang linisin. At hindi na po pwedeng may pagpaliban pa kasi pag naunahan tayo ng mga damo, may hirapan tayo maglinis. Ngayon kasi galing tayo sa tag-init, kaya medyo malinis pa, madaling nating linisin ito. Tara mga kabusik, at naka-ready na yung ating mga itak. Ayan, may dala tayong tubig at hindi tayo pwedeng padala dito sa ilong ito. At tingin ko sa mata talaga. Hawa ng bababa naman yung dugo ko. Na laboratory naman ako lahat, okay naman lahat, kaya lang medyo hilo pa rin. So tara mga kabosing, samahan nyo ko, umpisahan natin to. Yes mga kabosing, habang hindi pa masyadong matindi ang init ay try natin maglinis. Ito na may kung hanggang saan lang natin makaya. Hindi natin pwedeng persahin natin mga sarili. Nawa ng kagagaling pa na lang natin sa hospital. Medyo namaya tayo mga kabosing ng konti, pero mas gusto ko ang ganitong katawan eh. Kasi nung araw kung hindi pa ako nagbablog para akong sobrang taba ko at hindi halos ako makayuko, ang laki ng tiyan ko. Pero ngayon kita naman wala na. Mas gusto ko ang ganitong katawan. Ayan. Ito mga kabosing yung garden kong lilinisin natin. Kasama ko yung anak ko at sa ngayon ay wala pa siyang pasok dahil ano bang tawag doon? Semestral ba? Break? Bakasyon pa sila. Medyo malinis pa ito mga kabosing, kaya hindi tayo mahihirapan. At aayusin natin yung yung mga bakod at sinira na ng aso na dito tumitira. So ayan, ating bubungkalin yung iba, tatabasin natin yung ibang. Halos wala pang sumusuloy na na bagong damo at kinakailangan natin maunahan yan. Ang lalaki ng bunga nito kinakailangan natin maunahan para at least hindi tayo mahirapan. Ayan, siguro a week pa pag diretso ang ulan ay sigurado na pag naunahan tayo ng damo ay mahihirapan tayo dito, kaya dapat unahan na natin. At ito yung bumunga yung ng apple mango, yung parang hinog na. Ayan, siguro hintayin natin nakakahinayang pitasin. At first time siyang bumunga, at ito last year ay bumulaklak pero wala nang nadiretsong bunga. Ngayon may dumiretsong dalawa. Napakatipid mo namang bumunga. At nung bilhin ko yan mga kabosing, may bunga na, pero bago siya bumunga uli ay I think mga 3 years bago siya bumunga. So ayan, at umpisahan na natin. At mayroon namang mga kaunting lilim-lilim na hindi man tayo mapapakasasa. At alam naman natin na baka tayo ma-high blood. At alam natin na bawal. May dala naman tayong tubig. At kung tayo mauuhaw ay tayo inom para siguradong hindi tayo ma-dehydrate.
Yan mga kabosing, medyo hini-hini lang tayo at alam naman natin ang kondisyon ng ating katawan ay talagang babagong galing pa sa sa sakit, galing sa galing sa dextrose, then biglang magpopersa tayo. Alalayan lang natin mga kabosing, at iyan ay hindi naman minamadali. Siguro isa pang ulan mga kabosing, bubungkalin natin yan. Then ang bala ko dyan ay sprayan ng sa kulisap, kasi dito talaga makulisap yung lupa. Kung hindi mo dito nga mga kabosing, pag nagtanim ka ng ultimong buto, wala pong sisibol dyan. So ang ginagawa ko dito ay nagpupunla ako bago ko ililipat dyan, kasi kung direkta ko pong itatanim dyan, sa tagal ko nagtanim din wala pong sumibol talaga. Kinakain ng kulisap ng mga insekto sa lupa, kaya kinakailangan pag binungkal mo, sprayan mo ng sa insekto, insecticide. Ay mga bossing, at habang kaya pa ng katawan natin ay halapas muna tayo. Pag hindi natin kaya mga kabosing, titigil tayo mga kabosing. Hindi natin pwedeng presahin at iisa naman yung ating katawan. At ganito talaga ako mga kabosing, medyo malakas lang ang loob. Kahit medyo mahina-hina na yung katawan, ay pinipilit ko, kasi kung panghihinaan tayo ng loob at iintindihin natin yung mga naramdaman natin, lalo nakakapanghina. Just imagine mga kabosing, nagdaan ako severe ako sa COVID, pero nakasurvive ako. Matindi yun, pero wala, kinaya ko. So nagpapasalamat din ako sa taas, at talagang siguro mahal din niya ako, at alam niya na hindi naman ako taong masamang tao. Talagang ako maayos. Kahit ang sarili ko mga kabosing, kilala ko naman medyo hindi naman tayo perfecto ugali, pero pwede kong sabihin na ako po ay isang taong mabait na tao. Hindi ko na pinupuri yung sarili ko, pero in my heart, sa puso ko, sa nararamdaman ko, hindi ako yung taong abusado. Basta gusto ko nananalangin tayo sa taas, at nananampalataya mga kabosing. Tara, umpisa natin, at iinit ang iinit. Try natin mga kabosing na tapusin kung kakayanin natin. Let's go.
Hit. Mga kabosing. Malinis na, bubungkalin na lang yan. Kaya na tayo. Init. Dahan-dahan. Yan mga kabosing. Tapos na. So isang araw ay aming bubungkalin yan. Pag umulan na isa pa. Then pag napala mo dyan, i-spray natin ano, ng sa kulisap. At para ma-prepare natin. At magpupunla na rin tayo mga kabosing para once na malinis na, itatanim na lang mga kabosing. So pahinga muna tayo mga kabosing. Kapagod yung mga kabosing. Hindi na namin tinapos ng ano, diretso yung ginagawa namin. Napakainit. Ayan no. Pero natapos namin, kaya lang dapat bungkalin yan. Hintayin natin tumatak yung sunod na ulan. Then bungkalin natin. Bibili ako ng pang-spray ng ano, ng kulisap ng lupa. At tulad ng sinabi ko sa inyo na hindi pwedeng mag direct na itanim dyan yung punla kasi inakain lang ng kulisap. Dapat i-prepare din. Kaya bibili tayo ng binhi, then bubungkalin natin pagka umulan para mas magandang ano, malambot-lambot. Kasi parang 2 times lang, 2 beses lang umulan dito no. 2 beses pa lang umulan dito mga kabosing. Kaya pagka uminit uli, parang tag-tulit uli. O yan. So sombrero tayo. Pupunta tayo sa kabilang garahe. At doon tayo magdidireksyon ng video. Tara. Tingnan natin yung mga kaganapan doon. Ano? Linisin ko rin mga kabosing yung bahay doon. Rap. Yung wales. Punta ko ang init mga kabosing. Tingnan mo oh. Parang init. So nararamdaman mo mga kabosing, parang ano, nung mapawisan ako ay medyo nawawala yung ano ko, yung aking hilo. Tuloy natin mga kabosing. At yan, nalinis na. So bubungkalin na lang natin yan mga kabosing, diba? Wala pang sumisibol na ano, na damo. Pero yung dulong yon ay may sumisibol na, dapat pabungkal natin yan. Etong part na to ay magandang magtanim dito mga kabosing. Kasi wala siyang kanlong, walang masisikatan siya ng araw. Kaya maganda magtanim dito. Ihintay lang tayo ng isang buhos na ulan, malakas-lakas. Then ano, bungkalin na natin. At bibili ako ng mga binhi. So yung nakaraang taong ito ay talagang hindi ako nakapagtanim ng ayos. So yung jeep na nakapark dito ay pinabiyahe ko na. Kasi matagal nang nakapark yun dito eh. Baka masira na. So
Ayan. Punta tayo doon sa walistan tayo rap doon sa kabila. Punta tayo doon sa kabilang garahe. Matagal-tagal na ako hindi nakapag-video doon sa kabila eh. Tara, let's go. At nung isang araw umulan, no, may tubig pa yung kalsada namin. Ayan. May tubig pa at ito'y balak kong gawin. Itong kanal na to. Gawa ng gawin ng kalsadang ito ay nagawa ng barracks yung mga gumawa ng kalsada. Tinabunan yung ano, yung open canal namin. Kaya dapat maayos to. At lilinisin natin mga kabosing yung aking bahay doon sa garahe. Bali siguro ilang linggo na. Mainit talaga. Unti-unting nakaka-recover na yung yung pakiramdam ko. So aghintay lang tayo ng mga ilang araw. At palagi ko diretso, may awa ng Diyos, diretso na to. At ang ating solar, ayan o, ating tatabasan ng tatabasan natin ng pinakakanlong para mag-charge siya. Sayang ang mga bunga ng mangga mga kabosing. O, nanlalaglag lang o. Ayan o. Nahinop. Nanlalaglag lang. Hindi na napapanguha. Parang parang apple mango. Durog. Ano okay? Nakuha na? Nakuha na kuya. Ano sabi? Ayos daw. Parang di ayos yun, computer yun. Pero kung tinimpla yun. Nagmamadali rin sila umalis eh. Ha? Nagmamadali rin sila umalis. Ayan, ang init. So yan mga kabosing. Matagal-tagal na panahon na tayo hindi nakapasyal dito. Ito na naman, may mga unit na naman tayong bagong dating. Yan. Ito ay original paint. Pero kailangan natin i-retouch. At bala ko sana palitan ito ng mags. Kasi variant ito J Avanza. At gagawin yung power window nito. Isang side na to. Medyo maingay. So yan. At tulungan mo muna si Bogart doon. Total naman hindi rin naman hinintay nila. Yun itong para baka si palpak ang gawa nito. Payungan mo. Ayan mga kabosing yung driver ko na ito yung pinakamagandang lalaki kong driver. Tingnan nyo. Ring ka! Yan yung pinakamaganda kong lalaki na talagang sa dami-dami kong natanggap na driver, ito yung nakita kong pinakamagandang lalaki. Ako lang na high blood kanina eh. Gusto niyang ipasok yung jeep eh. Alam na saradong gate. Na kalalabas lang ho yung sinabitan niya na kotse. Itinuro ako, wala daw problema kahit nakasabit siya. At marami daw akong pampagawa. Puta, susunod. Huwag mong dadalhin-dalhin dito yung mga sinabitan mo ha. Yan yung mga kabosing ang nagiging risk na mga operator. Pag nagpalabas ka ng sasakyan, may posibilidad na yung mga sasakyan mo ay araw-araw ay tumatakbo sa kalsada. Pwedeng makasabit or wag naman sana ay magka-aksidente. Kaya talagang biling-biling ko sa mga driver ko na kailangan mag-ingat. At ang problema ay hindi basta-basta pagkaganyan. May mga taong mahirap kausap at salamat naman yung kanyang nasabitan ng isang araw ay konsehal ng bayan dito sa amin, dito sa Dasma. Okay naman, hindi man sila masiselang kausap. Pero sa experience ng mga kabosing, may mga taong ang liit-liit na bagay ay gusto nilang palakihin. Pero marami mga kabosing yung parang namemera na
kaliit-liit na gas-gas ay pinalalaki pa nila ang usapin na gusto pa nila ay magdemanda, ay ang gas-gas naman kakaliit-liit. So yung bang ganon na para bang big deal na sa kanila yun, na para bang yung maliit na problema ay palalakihin nila mga kabossing. Kaya talaga ang mga tao hindi mo masasabi, may mga tao mahihirap talagang kausap at may mga tao nakakaunawa naman, kasi ang aksidente mga kabossing hindi mo naman inaasahan kaya nga aksidente, hindi naman sinadya yan. Kaya dapat yung mga ganung pangyayari ay napapag-usapan ng ayos, hindi yung mag-aaway pa. Pero na-experience ko yan mga kabossing sa tagal kong nag-operator ng mga jeep. Ayan, marami mga kabossing na na-experience na yung iba kasi selan, ang liit ng gas-gas, pinag-aawayan, gusto pa nilang dalhin sa korte na kala nila ang babayad nila sa abogado ay basta na. Ako naman ginagawa ko ng paraan na maayos, at kung hindi naman, so ina-advise na kung hindi kayo mapakiusapan, hindi magdemanda na lang kayo, sasagutin ko na lang kayo, kasi ako naman ready dyan sa ganyan. Kaya ako nga pinasok ang ganitong trabaho kasi dapat naka-ready ka kung ano man ang pangyayari. Pero pinapanalangin ko sa taas na sana naman huwag mangyari yung ganon, kasi sino ba namang tao ang mapapagusto sa problema. Kaya sana naman patambayan tayo ng Panginoon na huwag malagay sa ganun. So marami tayong sunod-sunod na unit. Prevo, ayan, crosswind na ito yung susunod na mayayari. Lance, ano to, tanggalin nyo itong thinner to. Ito mo, ang pangit dito pag nakita, di mo yata natipan ng ayos to. Kasi dapat tuwid to, hindi pa pwedeng may tama ng pintura. Dapat maalis yan, dapat ganito. Dapat ganyan. Ay ito, hindi pa pwede itong labis-labis, masagwan tingnan. Pablakay ko na lang ito. Sige, i-blockin mo lang lahat. Yan ang buhod niya. So lalagyan pa yan ng mating. Ito naman ay Isuzu Crosswind na manual. Ayan. All power din mga kabossing. Isuzu siya. Ang makina ay 4GA1 na timing gear. So ayan, nag-ano naman tayo tungkol sa ano. Kung mapapansin niyo mga kabossing, yung mga binibili ko ay puro diesel, kasi doon po ako eksperto. Kaysa gas, medyo mahina tayo sa gas. Ngayon nakuha tayo ng gas. Ano naman, yung mga modelo na para hindi masyadong gaway. Inabot tayo ng ano. So itong mga ampalayang itong mga kabossing, aarisin ko na rin. At tataniman ko ng mga panibagong tanim. At ang kanyang talong ay yung talong na maliliit na parang pampirito ba mga. Ayan ayan, mga talong bunga. At bala ko sanang alisin na rin to, tulungan ng manok na ginawa ng basurahan para magliwaliwanag. Medyo pag marami talagang unit dito sa loob ay masikip na rin. At try natin maglinis mga kabossing ng ating bahay. Ayan saksak mo yung rep. Linis muna tayo ng bahay. At ang dumi.
Madali namang linisin to. Maliit lang naman to eh. Pero pag kahit wala nakatira, talagang nagdudumi din. At kailangan natin linisin din. Ang banyo ay ang banyo. Malinis yan mga kapatid. Wala naman kasing nanagamit. At itong labas, linisin natin. Ang dami ng damo. Linisin natin ito mga kapatid. At yung mga red horse na alisin natin. Mga bossing, linisin din natin itong mga ano to, yung damo dito sa may pinakaupuan ito. At parang walang balak maglinis itong mga nakatira dito. Tapos mo muna. Ay mga kabossing, malakas umiinit ang ulo ko pag madumi ang bahay. Kahit ako'y kahit hindi ako pamilya sa mga gawain, mga pagluluto o pamamalengke, pero pag sa paglilinis sa mga bahay, di naman ako yan naman ang ugali ko naman. Ayaw ko naman maduming bahay. Kaya ito, katulad dito, itong mga pinagkainang to, dapat dito, yung mga kumain dito ay, yung maduming ito ay siguro kung hindi nila kayang imise, ipainom na lang sa kanila. Tapo mo nga to, Rap. Itong mga anong to. Ayaw ko na maduming bahay mga kabosin. Ayusin mo nga to. Nainit ang ulo ko dyan. Bahay ito eh, hindi naman to, basurahan. Ayan mga kabosin, papalitan na uli natin ang ampalayang to. Ayan at hindi na sila mumunga. Pagkaganto ang edad na ganito na hindi na bulaklak lang bulaklak, so dapat dito palitan na. Tira na lang natin yung mga talong na masipag pa rin bumunga. So isang araw linisin natin. Dito hindi masyadong makulisap yung lupa kasi tambak to eh. Talagang ibubuhay dito kahit mula lang hanggang dulo. Dami ng damo eh. Umulan na kasi. Lan? Alisin mo itong mga anong to, itong rim na to, wag dito. Doon sa may bodega to, dito dapat nakalagay. Doon sa doon sa wag ganyan pakalat-kalat. Yung sa rim, doon sa lalagyan ng bodega, wag ganyan pakalat-kalat. Marami tayong trabaho ngayon mga kabossing. Gawa ng mga unit. So tulad na sinabi ko sa inyo na ako gusto magpahinga, kaya lang wala. Yun na talaga ang routine to. Dapat magtrabaho. Sabi ng doktor ko nung ako'y ma-hospital ay dapat daw magpahinga na ako. Sabi ko naman pwede naman magpahinga ako kung bibigyan nila ako ng pagkain, at tapos pag ako nagpa-hospital ay libre. Pwede siguro ako magpahinga. Wala eh, may bayad eh. So hindi tayo talaga pwedeng tumigil. Ay, bibiyahe ka ba, Bogat? Yan. Yan po ay bibiyahe pa. Oo. Hindi po siya pwedeng hindi bibiyahe gawa ng walang kakainin ng aso niya. Ang binibuhay po na yung driver ni aso, hindi tao. So almost 12 o'clock na pero bibiyahe pa. Siguro maganda talaga ang biyahe ngayon kasi nakakabond rin naman sila mga kabosing. Ayan mga kabosing, nalinis na natin yung yung bahay. At ayan, iwan muna uli natin dito. Pahinga uli tayo, hindi talaga tayo pwedeng bumabad sa init. Uwi muna tayo. Uwi na sa bahay, napakainit.
At balik na lang tayo. Itong kalabasang to, hindi siya bumunga, yung sitaw lang. Yung mga sitaw. Kalabasa talaga hindi bumunga. Ang mukha mo, Bogart, ang dumi. Ang dumi. Uy, tayo mga boss. Hey. Piyay ka kay? Ha? Hapon na. Linisin natin itong karato lang to. Hey, dapat tong kartong ito pag natuyot, silabin na lang. Hey, dapat sinusunog na lang yan. Ayun na tayo mga boss, mainit at hindi tayo pwedeng lumabas ng patagalan sa init. Kagagaling pa natin sa sa sakit sa hospital. Malakas lang talaga ang loob ng mga kabosing, pero talagang tilo pa ako kasi hindi man ako gagaling pagka hinihintay ko talaga nahigahan ako ng higa. Kaya pinipili ko talagang kumilos para pagpawisan ako. Ang init. Basa naman yung lupa, kaya lang pagkakainit mo parang natutuyo uli. Kaya dapat isa pang ulan na malakas-lakas. Ayan ay lilinisin ko rin mga kabosing. At dito sa part na to, medyo mahina ang halaman dito. Kasi maraming kumakanlong na dahon. Bala ko diyan, kung talagang hindi bubuwig na maganda yan, mga sabang yan, papalitan ko ng ibang variety. Dahil wala ayaw nilang bumunga na maganda Hindi makain ng laman Linisin natin. Medyo malinis pa, pero dapat i-cultivate natin mga kabosing. Uwi mo tayo sa bahay para hindi tayo exposed masyado sa init. So mapapansin nyo mga kabosing, wala tayong unit na pambenta, isa-isa. Kaya tulad na nasabi ko sa inyo na ako matigil lang ako ng mga 1 week. Medyo nawawalan ako ng mga pambenta kasi hindi ko naasikaso. Ayan mga kabosing, pahinga muna tayo. Yo mga kabosing, dito na natin puputulin yung yung ating video. At sana kahit napakasimple lang ay na-enjoy nyo, at yun talaga lang ating makakayanan mga kabosing, kasi hindi tayo pwedeng mag-adventure ngayon. Hindi rin tayo pwedeng gumala sa initan dahil pinagbabawal sa atin ng doktor. So siguro next day na lang ay try natin na makapag video na maayos. So bago tayo mamaalam mga kabosing, ay ako po ay muli ay nagpapasalamat sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga galing po yan sa mga Team Kapanalig subscriber kay Idol Louie Kapanalig. At maraming salamat po mga kabosing, dahil sa napakasimple kong video ay kayo po ay tumangkilik o nag-subscribe sa akin. At yan po ay tinatanaw kong malaking utang na loob na bilang pagiging masipag mag-vlog. At tulad ng sinabi ko naman sa inyo, hindi man tayo talagang eksperto sa mga larangan ng pagiging vlogger, ay natry po natin maging maayos po naman mga kabos. So ayan, at isi-shoutout ko po yung mga nag-comment at nag-subscribe. Sana mag-comment din yung iba. Napakarami po napadagdag, almost 70 subscriber ang napadagdag po sa subscriber ko, at sana po ay madagdagan pa mga kabosing. Ayan mga kabosing, i-shoutout kay John Venture, shoutout sa'yo. Kay Nelson Peña, shoutout sa'yo. Kay Corazon Santos, ma'am, shoutout. Thank you po very much. Kay Iggy Boy
Puliano, shout out. Raymar Pil, shout out. Kay Sir Dexter Barrera, ayan po, yung mga solid kapanalig subscriber po yan. Domingo Katindig, shout out po. Roll Sky TV, shout out. Kay Marilyn, shout out. Kay Beds, ano yan? Beds CD, shout out. Kay Kanoy TV, member po yan ng kapanalig team, shout out sa iyo Kanoy. Kay Mami Lola Vlogs, shout out. Kay Eljan Light, ano yan? Eljan Light, shout out po. Kay Kabahog TV, shout out po. Kay Romel Danyo, shout out. Marami pong salamat sa pag-subscribe. Sun 595, shout out. Ay kay Wolf Warrior, shout out. Then saka ko na lang po i-shout out yung iba, at muli ako po nagpapasalamat sa inyong pag-subscribe sa akin, at kahit napakasimpleng mga content ko ay napapanood ninyo. Ayan po mga kabosing, at next time na lang yung video natin, at hindi na tayo talaga makakapagtagal sa pagbibideo, at medyo talagang wala pa tayo sa kondisyon. So pagpasensyahan na ninyo yung aking nakayanang video. So maraming salamat, at until next video na lang mga kabosing. Love you all.